Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Bryce Hernandez, nag-tell all na po. At grabe pala ang mga sports car nito. Mga kababayan, isinauli na po. Dito po sa magsasagawa ng independent body na mag-imbestiga dito sa anomalya ng flood control. Eto na po ang pasabog nila Marcoleta. Nagkatotoo na mga kababayan. Grabe palang mamahal ng mga sasakyan na ito. Daig pa ng mga Diskaya, mga Lamborghini, mga kababayan na mamahalin ng mga sasakyan. Kaya pala ganun na lang magpatalo ng 1 bilyon sa kasino. Eto na po mga kababayan, Bryce Hernandez. Sabi niya magte-tell all na siya at hindi pa nailalabas yung mga tunay na buhaya. Paano mga Diskaya? Hindi nila pinapaniwalaan. Pero pag si Bryce Hernandez, ang bilis. Di ba mga kababayan, parang may may nakikita ang mga netizen, ang taong bayan, na pagka-Diskaya, ayaw pakinggan ang mga statement. Samantalang dito kay Bryce, ang bibilis nila. Eto na po mga kababayan, ang tell-all niya. Nag-tell all sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong, kabilang sa binanggit ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinuko rin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay naka-recover na sila o nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalya mga flood control projects. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw kung saan galing ito. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate. Turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang ilalagay sa kustudiya ng ICI ang mga sasakyan at ipapasubasta ang mga ito. Ayon kay Mayor Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa ICI na hindi pa daw niya nababanggit sa ibang mga pagdinig. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. Ayan mga kababayan, tell-all. Pero bakit sila Diskaya ayaw niyong paniwalaan? Bakit hindi niyo pinapatawag yung mga sinabi ng mga Diskaya, ng mga congressman? Pero pag mga itong Bryce, JP Mendoza, ang bibilis nyo, tell-all pa. Paniwalang-paniwala kayo dito. Paano mga Diskaya, di nyo pinapaniwalaan? Kasi nga, kampo ni Tambaluslos, kampo ni Tito Soto. Hoy Magalong, umayos ka. Patunayan mo na independent commission yan, na hindi ka magtatakip ng kabaro. Di ba mga kababayan, isa rin ito sa mga sumira kay Marcoleta Di ba mga kababayan, kaya nila sinabotahe itong si Marcoleta, ayaw na mabanggit ang mga kabaro. Yan ang sinasabi ng netizen. Magalong kung totoo ka. Kung tunay na gusto nyong sugpuin ang korupsyon at makabayan kayo,
Abay, huwag kayong bias. Tamaan ang dapat tamaan. Huwag kayong magko-cover up dito. Di ba mga kababayan, mula nung sumigaw at isang bulat ibulgar ng spouses ng Diskaya ang mga sangkot dito na malalaking pangalan, abay biglang sinibak si Marcoleta. Ginawang collateral damage si Escudero. Kasi nga naman, pag hindi nila sinibak yung puno, hindi nila masisibak si Marcoleta. Ganun po yun. So ngayon, pag Bryce Hernandez, paniwalang-paniwala kayo. O ngayon, mga Diskaya, hindi nyo binibigyan ng importansya. O mga kababayan, kayo magsabi dito. Di ba sinibak nila si Marcoleta? Kasi nga sumigaw itong si Diskaya. O ngayon, pinaparatangan nyo pa na si Diskaya pinagtatanggol ni Marcoleta. Pinagbibintangan nyo pa na nagbayad ang mga Diskaya ng bilyones kay Marcoleta. O ngayon, patunayan mo magalong na totoo ang mga sinasabi mo na wala kang papaboran na kumpadre. Yan ang sinasabi ng netizen, mga kababayan, no? And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Kompleto ang mga miyembro ng komisyon kanina. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong ng walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Naku po mga kababayan, hindi nyo nga mapaamin-amin ito ni Soto eh. Hindi nga nila maano-ano kasi walang tiwala eh. So tignan natin kung anong magagawa ng Independent Commission sa anomalyang ito, mga kababayan. Ano bang sinasabi ng mga komento dito? O, tignan natin. O, kailan isasauli tignan nyo mga kababayan, yung mga anti-Duterte, ang tinutumbok nila si Sara Duterte. Hoy, huwag kayong bulag. Huwag kayong mga garapalan. Kita nyo bilyon-bilyon ang nilustay ng mga kawatan na ito. Tapos si Sara pa din yung pagmumukha nyo. Yan pang eroplano, chopper, isauli na rin. Magalong baka naman ilik mo sa mga tropang Duterte yung informasyon. O, yan ang sinasabi natin. Ang leak nito, Duterte na naman. Ganyan po. Mga kababayan, lagi nilang ibinibintang sa mga Duterte. Duterte, 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 Duterte. Lahat Duterte na lang. Sino ba ang ano ngayon? Ang gobyerno ngayon. Di ba mga kababayan? Oh, good job Bryce. God understand as long there is repentance. Nako po, nagpapaniwala kayo dito. Oh, magtitiriyan ng ilang milyones para sa pamilya niya. May patago yan sa mga kamag-anak nila. Tahimik ang mga aso ni Tambaluslos Buhaya ng mga congressman na magnanakaw at mandarambong na bahag ang buntot ninyo. Ngayon pati mga eroplano ni Tambaluslos, buhaya at saldiko, sawa. Bawiin din para ng taong bayan. May cover up yan kasi hindi nababanggit lahat. Lagot na si Boy Dila. Nako, sinasabi ko sa inyo mga kababayan i-derive nila sa mga Duterte ito. Ultimo brief at panty ng asawa isauli sa taong bayan. Kunin rin dalawa niyang misis. Kulang pa yan kay Saldico at Romualdez pinaka-highlight. Eroplano mga private jet. Yung pinagsakyan kay Duterte, isauli sa taong bayan. Ito yung mas seryoso kaysa sa diskaya na manok ni Marcoleta sa pagka-state witness. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan Mukhang merong pinapaboran dito Baka ang derive niyan, Duterte ang nagnakaw Naku po mga kababayan, ito na sinasabi natin na may kinoko-cover up sila. Sinasabi ng mga netizen.
Napaka-consistent yung kay Diskaya porket malalaking tao ang binanggit, hindi na importante. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Porke ang mga binanggit ng mga Diskaya, malalaking tao, hindi nila pinapansin. Yan ang sinasabi natin. Kumpadre kasi, kumpare, inaanak kasi. Siyempre, kabaro. Siyempre, may tinatanggap. Siyempre, hindi ka alyado. Pagka alyado, safe ka na. O mga kababayan, baka ang diretso kay Duterte na naman. Sana patunayan nyo ito ha, na neutral kayo ha. Kung mag-imbestiga kayo, totoo lang. Baka mamaya bagsak impeachment ni Sara Duterte na naman. Mga kababayan ko, Diyos ko Lord, anong nangyayari sa Pilipinas? Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating him to be a possible speaker? Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. O yan mga kababayan, i-sure nyo lang na gagawin nyo ang trabaho nyo. Bakit ang mga Diskaya hindi nyo pinapansin? Porke ba malalaki ang mga pangalan na binanggit at binulgar dito kay Senador Marcoleta na itsyapwera na sila na bigyan ng Witness Protection Program? Ba't kayo puro Bryce? Puro kayo Bryce. Bakit hindi ba, wala bang nalalaman ng Diskaya? Kasi nga, kakampi ang mga tinuro. Kaya hindi nila pinapansin. Yan ang sabi ni Don Pablo ng Nueva Vizcaya. Tignan nyo, yung Blue Ribbon Committee ni Itbulaga, walang nababanggit na congressman. Walang mga konpadre-konpadrino. Nasaan ang 17 congressman na nabanggit ni Diskaya? Hoy, gising-gising. Hindi kami pinanganak kahapon. Huwag nyong bulagain ang mga Pilipino. Huwag nyong gawing loko-loko. Harap-harapan nyong ginagago ang mga Pilipino. Mula nung nagbanggit ang mga Diskaya ng mga lalaking buhaya, sinibak si Marcoleta. Pinalitan si Chis Escudero, ginawang collateral damage para sibakin si Marcoleta at palitan ng school bukol na walang alam sa batas. O ngayon, Mayor Magalong, patunayan mo na totoo ka. Babantayan ka namin, babantayan ka ng taong bayan. Baka mamaya, Duterte bagsak nito. Sabi ni JP ng Buraot ng Sariayas, Quezon. Sinabi naman ni Marigmig ng Tarlac, wedi nga. Ba't walang congressman? Ba't walang Saldico na nababanggit? Ba't walang Tambaluslos? Huwag nyo kaming bulagain, Soto, Ting Lacson. Hindi ito noon time show. Sabi ni Pirdi-Pirdi ang rupa ng Pangasinan. Mga kababayan, yan ang ating balita ngayon. Ipakalat nyo po, nagbabadyang gulo sa Pilipinas. September 21, sa linggo. Bakbakan ng mga rally ng sambayan ng Pilipino laban sa korupsyong ito. Laban sa mga buhaya. Sama-samang mga Pilipino.
Sana wag magkagulo. Yan ang ating pinapanalangin, mga kababayan. Mabuhay po. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Pa-like at pa-share at pa-subscribe. Salamat po.